Gumawa yung misis ko ng rice balls. Gawa lang to sa kanin at sa furikake. Minsan pwede mo siyang lagyan ng laman sa loob kagaya ng baboy or chicken. Nakakatuwang gumawa ng mga rice balls pero mas nakakatuwang kumain. Hindi palaging Pasko yung Kyushoku or school lunch namin. Tingnan nyo to, ito yung pinakaayaw kong menu. Kahit may gulay at sopas, hindi healthy yung hotdog sandwich as main dish. Unhealthy na rin lang yung menu ngayon kaya in-enjoy ko na lang tong dessert. Ang tawag nila rito ay karahuruzeri. Na-figure out nyo ba kung anong English? Actually pareho lang. Colorful jelly ang tawag dun sa English. Masarap yung sopas nila pero ang laman nito ay meatballs. Syempre processed pa rin yan kahit masarap. Grabe ang stress ko dun sa pagpapakancel ng luma naming internet. Pero napakancel ko naman kaya lang ang tagal. Parang sobrang na-drain talaga ako rin physically at mentally. Bago umuwi ng bahay ay naisipan namin dumaan sa furniture shop. Na-realize namin na yung furniture shop pala rito ay may iba-iba rin tinda. Super random kasi bukod sa furniture meron silang damit at pagkain at kung ano-ano pa. Isipin mo yung katabi mo pawis na pawis bibili ng pako tapos ikaw bibili ng ice cream. Medyo weirdo nga pero nakakatawa rin kasi ang sarap maglakad-lakad dito. Ayan pala yung misis ko na nagbabayad na. Pag uwi namin ay nagmerienda lang kami ng lettuce at apple. Sobrang lutong pa rin talaga netong mga lettuce. Hindi ko alam baka may chemicals na to. Nagtataka ako kasi dun sa vegetable shop dito sa amin. Ang bilis lang mawala nung crunch niya. Pero yung lettuce sa Costco, grabe. Hindi talaga matanggal-tanggal yung lutong. Mag-iisang linggo na. Nagbiyahe ako ng gabi dun sa kaibigan ko. Binigyan niya ako ng maraming isda. Napakabait niya kasi libre lang na to binibigay. Ang problema ko ngayon kung paano pagkakasya yun sa freezer. Nagamit ko tuloy yung Tetris skill ko nung kabataan ko. Pagkatapos ko ayusin to, tumira lang tayo ng tonic drink natin. Syempre 2 kutsara lang. Hindi for pleasure itong mga gantong inumin pero grabe talaga ang benefit nito sa katawan natin. Kung kaya mo i-recta lunok, why not? Pero ako nilalagyan ko ng tubig kasi masyadong matapang at gumuguhit talaga. Pag desidido ka na, huwag ka na mag-isip, rekta inom na lang. Iniisip ko na lang, sandaling hirap lang to pero malaking matutulong sa katawan ko. Pagkainom, rekta lunok, huwag mo na namnamin kasi hindi yan lasang Yakult. Pero naman, kapag natapos mo na inumin yan, tapos na ang problema mo for the day. Papasalamatan ka talaga ng gut mo at lahat ng organs mo. Nag-workout na lang rin ako dito sa baba kasi kapag sa taas ay magising si Mika. Pagkatapos na nag-gitara na rin ako, sing-along kami ng misis ko. Pag-akit ko rito para mag-edit ng vlog, nakita ko tong crib ni Mika. Napakamahal pero halos hindi namin nagamit. Kaya sa mga soon-to-be parents dyan, wag na kayong bumili ng crib dahil gagawin nyo lang yan sampayan. Grabe ang pagod at stress ko for today. Yung 2 pinaka-importante sa goals ko na trading at Japanese ay hindi ko nagawa. Pero ito yung best time ko para maging conscious sa decisions ko. Kasi usually ito yung mga times na nag-give up ako at magkakaroon ng mahabang break. Pero kailangan nating mahalin ang imperfections natin. Kaya ang quote for today, something is better than nothing. Yan lang. Bye!